I have everything I need to succeed today. Simple lang pakinggan ang affirmation na ito. Pero kung pag-iisipan mo ng mabuti, parang may kumokontra agad sa isip natin. Talaga ba? Wala pa nga akong sapat na pera. Wala pa akong magandang camera. Wala pa akong koneksyon. Hindi pa ako magaling. Hindi pa ito ang tamang panahon. Parang lagi nating iniisip na may kulang. Pero paano kung ang tunay na kulang ay hindi pera, hindi kagamitan, hindi oportunidad, kundi ang paniniwala sa sarili? Isipin mo ito. Kapag nagluto ang nanay mo ng paborito mong ulam, hindi niya hinihintay na magkaroon siya ng pinakamahal na kitchen sa buong mundo. Ginagamit niya kung ano ang meron siya. Kapag ang isang magsasaka ay naghihintay ng perpektong panahon bago magtanim, baka wala na siyang money. Kapag ang isang bata ay naghintay munang maging eksperto bago matutong maglakad, baka hanggang ngayon ay gumagapang pa rin siya. Ganito rin tayo. Marami sa atin ang naghihintay. Hintay ng mas maraming pera. Hintay ng mas maraming oras. Hintay ng tamang tao. Hintay ng tamang pagkakataon. At habang naghihintay tayo, lumilipas ang mga araw. Ang affirmation na ito ay hindi nagsasabing kumpleto na ang buhay mo. Hindi nito sinasabing wala ka ng problema. Hindi nito sinasabing hindi ka na matatalo. Ang sinasabi nito ay mas simple. Sa araw na ito, may sapat ka ng kakayahan para gawin ang susunod na tamang hakbang. Hindi lahat ng hakbang. Hindi ang buong biyahe. Kundi ang susunod na hakbang. At minsan, iyon lang ang kailangan. May kwento tungkol sa isang sculptor. May nagtanong sa kanya, paano mo nagagawa ang napakagandang estatwa? Ngumiti siya at sinabi, hindi ko ginagawa ang estatwa. Inaalis ko lang ang mga bahaging hindi kabilang. Napakagandang larawan ng buhay. Marahil hindi mo kailangang magdagdag pa ng magdagdag. Marahil kailangan mo lang alisin ang takot. Alisin ang pagdududa. Alisin ang paghahambing. Alisin ang boses ng mga taong nagsasabing hindi mo kaya. Dahil kapag naalis ang mga iyon, makikita mong marami ka palang kakayahan na matagal nang naroon. Napansin mo ba? Kapag may kaibigan kang humihingi ng payo, ang dali mong makita ang potensyal niya. Sasabihin mo, kaya mo yan. Magaling ka. Subukan mo lang. Pero kapag ikaw na ang nasa harap ng salamin, biglang iba ang usapan. Biglang ang dami mong dahilan. Biglang ang dami mong insecurities. Minsan, ikaw ang pinakamahigpit mong kritiko. Hindi ang ibang tao. Ikaw mismo. May isa pang nakakatuwang katotohanan. Kapag bumili tayo ng bagong cellphone, pakiramdam natin magiging productive na tayo. Pagkatapos ng 2 linggo, ginagamit na lang sa panunood ng videos at memes. Hindi pala cellphone ang kulang. Disiplina pala. Minsan iniisip natin, kapag mayroon na akong ganito, magiging successful na ako. Pero maraming taong may lahat ng resources. Hindi pa rin nagsisimula. At marami ring taong halos walang-wala. Pero nakagawa ng mga bagay na nagbago ng kanilang buhay. Ano ang kaibahan? Hindi ang dami ng meron, kundi ang paggamit sa kung anong meron. Kung marunong kang magsalita, may puhunan ka na. Kung marunong kang makinig, may puhunan ka na. Kung marunong kang magmahal, may puhunan ka na. Kung marunong kang matuto, may puhunan ka na. Kung humihinga ka pa ngayon, may pagkakataon ka pa. At kung may pagkakataon pa, may dahilan pa para kumilos. Hindi natin kontrolado ang lahat. Hindi natin kontrolado ang ekonomiya. Hindi natin kontrolado ang panahon. Hindi natin kontrolado ang opinyon ng ibang tao. Pero kontrolado natin kung magiging tapat ba tayo ngayon. Kung magiging mabait ba tayo ngayon. Kung magsisikap ba tayo ngayon. Kung mag-aaral ba tayo ngayon. Kung magpapatawad ba tayo ngayon. At kadalasan, diyan nagsisimula ang tagumpay. Hindi sa malaking himala, kundi sa maliliit na desisyon na inuulit araw-araw. Kaya kapag sinabi mong, I have everything I need to succeed today, hindi mo sinasabing perpekto ka. Hindi mo sinasabing pinakamagaling ka.
Hindi mo sinasabing garantisado ang tagumpay. Ang sinasabi mo ay, hindi ako maghihintay na maging perpekto bago kumilos. Ang meron ako ngayon ay sapat na para magsimula. At alam mo ba ang magandang balita? Hindi hinihingi ng buhay na maging pinakamahusay kaagad. Ang hinihingi lang nito ay maging handa kang magsimula. Kaya ngayong araw, huwag mong tanungin ang sarili mo. Ano pa ang kulang sa akin? Sa halip, itanong mo. Ano ang maaari kong gawin gamit ang mayroon ako ngayon? Baka ang hinahanap mong oportunidad. Nasa harapan mo na. Baka ang talento. Nasa loob mo na. Baka ang lakas. Matagal mo ng taglay. At baka ang susunod na tagumpay mo. Naghihintay lang na gumawa ka ng unang hakbang. Kaya bago matapos ang araw na ito, ulitin natin ang buong paniniwala. I have everything I need to succeed today. Hindi dahil kumpleto ang lahat, kundi dahil sapat na ang mayroon ako para magsimula. At kapag nagsimula ka ngayon, bukas, mas marami ka ng baon. Sa susunod na linggo, mas marami ka ng karanasan. Sa susunod na buwan, mas marami ka ng kumpiyansa. At balang araw, lilingon ka at mapapangiti. Dahil ang tagumpay na pinapangarap mo ay hindi nagsimula sa perpektong araw. Nagsimula ito sa ordinaryong araw. Kung saan pinili mong maniwala na ang mayroon ka ngayon ay sapat na para gawin ang susunod na tamang hakbang. At marahil, iyon ang pinakamahalagang desisyon na magagawa mo ngayon.